Si Ivanka Trump ay lumilitaw sa gitna ng isang mabigat na paratang na nagiging dahilan upang ang paghihiganti ng Iran laban kay Trump ay maging banta mismo sa loob ng kanilang pamilyang pampanguluhan. Ngayong ika-23 ng Mayo, 2026 sumabog ang kaso dahil si Mohammed Bakr Saad Daoud, isang Iraqi na 32 taong gulang na konektado sa Islamic Revolutionary Guard at sa Kataib Hezbollah ay inakusahan sa Estados Unidos ng pagiging bahagi ng isang network ng mga pag-atake laban sa mga Amerikano at mga Hudyo. At gayon ay lumilitaw na konektado sa isang plano na umano'y naglagay sa anak ni Trump sa panganib, kabilang na ang impormasyon tungkol sa kanyang tirahan sa Florida. Mabigat ang pampulitikang interpretasyon matapos mapatay si Qasem Soleimani sa utos ni Trump noong 2020, hindi lang militar na tugon ang nais ng rehimen ng Iran, kundi simbolikong paghihiganti din. Personal at planado laban sa tahanan ng taong nagpakahiya sa Teheran. Ang pag-aresto kay Al-Saad ay nagbubunyag ng mas malawak na operasyon na may target sa kanluran at matinding mensahe laban sa pamilya Trump. Ano ba talaga ang gustong tamaan ng Tehran? Bakit naging target si Ivanka? Paano nakalapit ang grupong ito? Ikukwento ko lahat, pero ngayon, mag-subscribe ka muna para updated ka lagi. Real-time na impormasyon na may mataas na kalidad at kredibilidad ni Milson Alves. Pamamahayag na bihira makita. Lalong lumakas ang kaso dahil si Al-Saad ay hindi lang basta isang hiwalay na militante na nagsasalita sa social media. Inanunsyo ng kagawaran ng katarungan ng Estados Unidos noong ika-15 ng Mayo, 2026 na siya ay inaresto at kinasuhan ng 6 na krimen na may kaugnayan sa terorismo. Dahil umano sa pagiging operator ng Kataib Hezbollah at ng Islamic Revolutionary Guard. Ayon sa paratang, siya ay nasangkot sa halos 20 na pag-atake o tangkang pag-atake sa Europa at Estados Unidos na tumatarget sa mga interes ng Amerika, mga Israeli at mga komunidad ng Hudyo. Ang koneksyon kay Ivanka Trump ay lumalabas sa konteksto ng pampulitika at militar na paghihiganti. Ang tinutukoy na dahilan ay ang pagkamatay ni Soleimani, isang mahalagang tao sa Quds Force ng Islamic Revolutionary Guard. Para sa grupong ito, hindi lang basta presidente si Trump nag-uutos ng operasyong militar, simbolo rin siya ng kahihiyan sa rehimen ng Iran. Dito sinimulang gawing psikolohikaw na target ang pamilya Trump. Ang pag-atake kay Ivanka ay paraan upang ilapit ang labanan sa pamilya ng taong humarap sa Tehran nang walang paghingi ng paumanhin. Inaresto si Al-Saad sa labas ng US at dinala sa kustodya ng Amerika. Ayon sa kagawaran ng katarungan, dumaan siya sa isang pagdinig sa federal na hukuman ng Manhattan at nanatiling nakakulong habang hinihintay ang pag-usad ng kaso. Ipinapakita ng operasyon na matagal nang binabantayan ng Washington ang mas malaking network, hindi lang isang tao. Ipinunto ng pamahalaan ng Amerika na ang akusado ang namumuno at naghihikayat ng pag-atake laban sa mga Amerikano at Hudyo sa loob at labas ng Amerika para sa layunin ng Kataib Hezbollah at Islamic Revolutionary Guard. Ayon sa kagawaran ng katarungan, si Al-Saad ay nakatrabaho ng malapitan sina Qasem Soleimani at Abu Mahdi al-Muhandis, ang leader ng Kataib Hezbollah na napatay sa parehong pag-atake ng Amerika noong 2020. Matapos ang mga pagkamatay, umano'y nagsimula siyang magsulong ng mga aksyon laban sa mga Amerikano at interes na konektado sa Israel. Ang paghihiganti ay hindi na lang salita, kundi naging isang investigasyon kriminal sa Estados Unidos. Ang bakas na iniugnay kay Al-Saad ay makikita sa mga pag-atake at tangkang pag-atake sa mga kaluraning lungsod. Tinukoy ng autoridad ng Amerika ang mga aksyon sa Europa at mga banta sa US, kabilang ang mga target sa New York, California at Arizona. Iniulat ng Reuters na inaakusahan ng mga piskal ang Iraqi na nagkoordina o sumuporta sa halos 20 pag-atake at tangkang pag-atake sa teritoryo ng Europa at Amerika na nakatuon sa mga Amerikano at Hudyo. Ang aresto ay napapakita na hindi lang hiwa-hiwalay ang mga insidenteng ito, taliwas sa komportableng naratibo. Malinaw dito, hindi lang sa gitnang silangan kikilos ang Islamic Revolutionary Guard at mga kaalyado, kundi sinusubukan ding maghasik ng takot sa mga kanluraning kabisera gamit ang mga intermediaryong network at low-profile na kilos para itanggi ang direktang pagkakasangkot. Ang politikaw na atake laban sa pamilya Trump ay kalkulado. Alam ng rehimen ng Iran na ginawang halimbawa ni Donald Trump si Soleimani ng lakas ng Amerika.
Sa pagtutok kay Ivanka, sinusubukan ng akusadong network na tumugon hindi sa tradisyonal na larangang militar kundi sa larangang pampamilya, simboliko at psikolohikal. Isa itong tangkang sirain ng imahe ng seguridad na binuo ni Trump nang mahigpit siya laban sa Tehran. Ngunit ang pag-aresto kay Al-Saad ay lalong nagpapatibay sa paniniwalang tama si Trump na ituring ang Islamic Revolutionary Guard bilang banta, hindi mapagkakatiwala ang katuwang sa negosasyon. Ayon sa mga ulat, sinabi ng akusado na susunugin niya ang bahay ni Trump bilang tugon sa pinsalang idinulot sa mga lider ng Iran. Ang pahayag na ito, kung mapapatunayan sa proseso, ay binubuod ang tono ng plano. Hindi ito karaniwang banta, kundi mensahe ng tuwirang paghihiganti laban sa pamilyang pampanguluhan. Ayon sa opisyal na pahayag, napigilan ng New York Police at mga federal na katuwang ang planong pag-atake sa isang sinagoga sa Manhattan sa pamamagitan ng magkasanib na operasyon. Nagdadagdag din ng pressure sa White House ang reaksyon. Ngayon, may kaso si Trump na may kinalaman sa pambansang seguridad, internasyonal na terorismo, proteksyon ng pamilya at pagtunggali sa Iran. Ang tanong na lumalakas sa likod ng mga eksena ay, gaano kalaki ang magiging tugon ng Amerika? Maaaring umusad sa korte ang tugon na puro legal, kasama ang bagong paratang, interogasyon at paghahanap ng kasabwat. Maaaring targeting ng intelihensya ang mga network na konektado sa Islamic Revolutionary Guard sa ibang reyon. Maaring palawakin ng tugon na politikal ang mga parusa, i-freeze ang negosasyon at higpitan ang pagkubkob sa mga kaalyado ng Teheran. Ang rehimen ng Iran ay nasa delikadong posisyon sa episode na ito. Habang nagpapanggap itong biktima ng pressure ng Amerika, nakikita nitong ang isang akusadong konektado sa ekosistema nito ay inilalantad bilang bahagi ng internasyonal na network laban sa sibilyan, mga Hudyo, Amerikano at gayon pati sa anak na babae ni Trump. Para sa konserbatibong publiko, mabigat ang hatol. Nang sabihin ni Trump na mas naiintindihan ng Tehran ang lakas kaysa konsesyon, hindi siya nagmamalabis. Ipinapakita ng kaso ni Ivanka ang kaaway na di naghihiwalay ng labang militar at paghihiganting pampamilya. Binubuksan din ng aresto kay Al-Saad ang bagong yugto ng investigasyon. Dapat tukuyin ng mga autoridad ng Amerika kung sino ang nagpundo, nagpadali, nagbigay ng suportang logistikal, tumanggap ng utos at aling mga selula ang aktibo pa. Mahalaga ngayon na hindi lang parusahan ng akusado, kundi tukuyin din ang estruktura na nagbigay daan sa operatibong konektado sa mga grupong suportado ng Iran na makagalaw, makipag-ugnayan at maugnay sa maraming insidente sa maikling panahon. Malakas ang argumentong pampolitika ni Trump. Habang iniisip ng iba sa tradisyonal na media na pinalalaki lang ang banta ng Iran o usaping pangkulis lang, nagsampa naman ng reklamo ang kagawaran ng katarungan ukol sa aktwal na pag-atake, mga target na Amerikano at internasyonal na network. Ngayon, mula Washington papuntang Teheran ang mensahe. Ang aksyon laban sa pamilya Trump ay maaaring magdulot ng mas malaking kapalit kaysa inaasahan ng rehimen. Ako si Milson Alves, global, internacionalista, at layunin kung panatilihin ka informado gamitan ka totohanan araw-araw. News links ay nasa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves Global.